Si Congressman Luistro, mga kababayan ng Batangas, naglabas siya ng seryosong warning. Kasi lumalabas po, yung ating power sector, kontrolado po ng China. Sa bagay, matagal na to. Kaya lang, during the administration ni Digong, palibasa ang kiling, alam na ninyo yung saan nakakiling si Digong, gusto nga tayo maging province na, hindi ito masyado, binibigyan ng pansin. Pero may mga congressional investigation na din po tungkol dito. May Senate inquiry na rin po. Kaya lang parang napabayaan. Ngayon mga kababayan, nagsagawa ng hearing yung Congress kahapon. Yung ating National Grid Corporation na turingan na National Grid. Pero foreign national ang may control. You see? Ito po ang sabi ni Luistro. It seems that control over the NGCP has been compromised already in favor of foreign nationals. So pasalamat na lang tayo, we have this Congress, mga kababayan, at binuo yung Quintacom, una yung Quadcom. Binuo yung Quadcom kasi yung mga foreign nationals, karamihan mga Chinese, sila na yung nagkokontrol ng mga illegal activities. Yung Pogo at yung mga criminal activities dito, karamihan may sangkot na mga Chinese, lalo na yung sa droga. Ngayon, yung control naman po sa power. At may national security concerns po pag power na ang pinag-uusapan. You can just imagine kung ano ang security implications kung ang ating power kontrolado ng isang foreign power tulad ng China na may ambisyon po sa atin na magsamantala, lalo sa issue ng West Philippine Sea. Pwede nilang i-cripple ang supply ng power sa lahat ng government offices, lalo na po sa mga military camps. Pwede nilang i-cripple po sa isang pindot lang, mga kababayan. So it is a national security concern. Kaya ito po siguro isinama sa iniimbestigahan ngayon ng Congress. At ito na nga po mga kababayan ang lumabas. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, subscribe na po ninyo. At paki-share na rin po ninyo ng ating video. Like and share. Click hit the button. Click subscribe. Ayos pa mga kababayan. Yan sabi ni Luistro. Sabi dito sa balita, Batangas 2nd District Representative Jinky Beatrix Luistro raised concerns about potential foreign control nitong ating National Grid Corporation or NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, citing the presence nitong mga Chinese nationals in critical leadership and technical roles at the operator of the country's power grid. Luistro questioned NGCP's adherence to constitutional provisions mandating 60% Filipino ownership and the exclusive appointment of Filipino citizens to executive and managerial positions. Puro Chinese po yung nasa top management. So sila yung pwedeng magdikta, mga kababayan, in violation sa provision ng ating konstitusyon. Umabuso po, mga kababayan, dahil sa previous administration. Huwag pa tayong pumayag mga kababayan sa ganitong sistema. At tayo'y natutuwa kasi ginagawa itong congressional investigation para ma-expose po at maitama. Ma-expose yung mga mali at maitama, hindi ma-compromise yung ating national security. Luistro referred to NGCP's General Information Sheet which revealed Chinese nationals occupying roles such as chairman of the board and chief technical officer, as well as the involvement of the Chinese IT infrastructure provider, Nari Group Corporation in NGCP's operations. Kita ninyo kung paano tayo in-infiltrate ng mga Chinese? Itama yung sinabi po ng ating armed forces. Yung infiltration nila sa media, sa local government, sa edukasyon, sa negosyo. Ito po negosyo. Ini-infiltrate po nila ang lahat ng sektor sa education, sa media para i-brainwash po tayo. Yung sa LGU tulad po ni Alice Goo para makontrol po yung ating mga local governments. And next, national na po. And in fact, pati yung national may pangulo nga pong
You see? Kaya ingat po tayo, mga kababayan. And we congratulate the efforts and bravery ng ating Kongreso, ng liderato ng Kongreso. Ginagawa nila po ito ng mga investigasyon para maitama. Kaya sabi ni Luis Toro, it is indeed my humble submission that while based on the general information sheet ng NGCP, only 40% is Chinese-owned. Considering, however, the presence of Chinese citizens as one as chairman, the other two as evaluators of bids, the other one as chief technical officer, and NARI, which I believe is Chinese IT infrastructure, it seems that control over the NGCP has been compromised already in favor of foreign nationals. Which is a violation of our constitution, mga kababayan. Yun ang nakikita. Abogada po siya, no? Magaling na abogada. Ito pong si Luis Toro. So sabi dito po sa balita, NGCP is 40% owned by the State Grid Corporation ng China mismo, while Filipino tycoons Henry C. Jr. and Robert Coyeto Jr. hold the remaining 60% through Synergy Grid Development Philippines. Yung mga taong yan, mga dugong Chinese pa rin. Filipino by citizenship, Chinese by blood. Alin yung may mabigat? Lumalabas, 100% Chinese pa rin. Gets na ninyo? So sabi dito, mga kababayan ni Luis Toro, while NGCP's ownership structure appears to meet constitutional requirements on paper, Luis Toro argued that the involvement of foreign nationals in strategic positions undermines the intent of the law, imposes national security risk. Yun ang mabigat, mga kababayan, kasi sila yung may control ng management. Kontrolado ng Filipino yung sa papel 60%, pero sa dugo sa dugo, mga kababayan, at sa pera at impluensya, kontrolado ng Chinese. Yan ang lumalabas, mga kababayan. Kaya sabi ni Luis Toro, how do you consider a chairman of NGCP? Is it not a managerial executive position? Tanong, mga kababayan, ni Luis Toro, citing the 2024 GIS listing, Su Guangchao, a Chinese national, as chairman of the board. Isa corporation, mga kababayan, kung sino yung chairman of the board, yun ang nasusunod. Siya ang nagdidikta ng direksyon at kung ano mga policy. Chinese national, mga kababayan, puro. NGCP official Pia San Diego maintained that the company complies with constitutional requirements, asserting that all executive and managerial officers are Filipino citizens. However, Luis Toro contested this, pointing to records showing additional Chinese nationals, including Leo Xiaoqiang, Assistant Chief Technical Officer, and Leo Sinzua, Chairman of the Board Audit Committee. Ibalik na lang ninyo, i-buyback ng ating gobyerno. Yung National Power Corporation po, naging NGCP ngayon. Yung panahon ng tatay ng ating Pangulong Bongbong, kontrolado yan, nationalized dapat. Kasi napaka-importanting sektor, yung power sector. It is, a national security concern. Dapat hindi yan kontrolado ng foreign power o foreign national. Hindi papasok dyan kasi it will pose national security risk, yung interest natin. Yan ang solusyon yan. Ibalik sa control, nationalized. Gobyerno uli ang magpatakbo. Napakuan kasi tayo, dinoktrina. Panahon ni yung policy ng tinatawag privatization. Yung mga pag-aari na korporasyon ng gobyerno, pinagbibenta po. You see? Kasi daw, pag pribadong sektor, efficient. Pag gobyerno, inefficient yung serbisyo. Yung mga doktrinang yan, mga kababayan, talagang sinadya para kamkamin nila yung yaman. Tumubo yung mga nagbenta dyan. Siyempre, alangan man nagbenta ka ng isang korporasyon, wala ka man lang naibulsa.
Panahon yan mga kababayan ng palitan, yung administrasyong Marcos Sr., yung mga sumunod po na gobyerno, national, yung mga government corporations po, controlled corporations, pinagbibenta kasama yung PAL, yung Petron, yung sa energy sector, inubos po, mga bangko, pinagbibenta po mga kababayan, pati kampo ng militar. You see? Ayusin ninyong muli, ibalik ninyo ito na National Grid Corporation, na dating National Power Corporation, ibalik ninyo sa kontrol ng gobyerno, pati yung mga power plants, mga planta ng kuryente, dapat hindi yan kontrolado ng mga pribadong interes. Yan ang solusyon yan. Buy back the power sector, lalo na itong National Grid Corporation. Sabi ni Luis Tro, these two officers are responsible for hiring employees and signing contracts with them. I wish to manifest without asking anymore that NGCP's operations are clearly participated in by individuals who are not Filipino citizens. The hearing is part of a motu proprio inquiry into NGCP's compliance with Republic Act number 9511, its legislative franchise. Lawmakers are examining whether NGCP adheres to constitutional restrictions on foreign ownership and management of public utilities. For this alone, it is my humble submission that the NGCP violated this constitutional provision, sabi po ni Luis Tro. Pakinggan natin yung kanyang statement, mga kababayan. I wish to conclude on this point as my other questions has something to do with NARI, which information that I have is the IT infrastructure of NGCP. And with that, Mr. Chair, I wish to make this final manifestation that with all due respect to our esteemed colleagues and our resource persons, but it is indeed my humble submission that while we, in the face of the general information sheet of NGCP, only 40% is Chinese-owned, considering, however, the presence of Chinese citizens, one as chairman, the other two as evaluators of bid, the other one as chief technical officer, and NARI, which I believe is Chinese IT infrastructure. It is my humble submission, Mr. Chair, that it seems that the control over the NGCP has been compromised already in favor of foreign nationals. Thank you, Mr. Chair. O ngayon, si Representative David J.G. Suarez naman, sabi niya, the National Grid Corporation holds a critical responsibility in ensuring a reliable and cost-efficient transmission of electricity. Any violation of its franchise is a direct affront to the welfare of the Filipino people. Our energy sector must serve the people, not profit-driven interests. This inquiry is only the beginning of a broader effort to ensure that every Filipino household can enjoy affordable, reliable electricity. So itong mga investigation, mga kababayan, isinigawa, Binoyong Quintacom, as promised by Speaker Martin Romualdez, na lahat ng sektor, mga kababayan, affecting the interests of the Filipino people, hindi po yan papalagpasin ng ating Congress of the Filipino People sa kanyang pamumuno. Yan si Martin Romualdez. Kaya po, 58% na po ang ratings ni trust ratings ng Speaker of the House. Lamang na 9 points kay Sara Duterte na bumagsak sa 49% na lang. You see? Ibig sabihin, nagugustuhan ng majority ng mga Filipino ang ginagawa ng Kongreso sa pamumuno po ni Speaker Martin Romualdez na malamang siyang magiging successor ng ating Pangulo. Gatong ka na naman niya, Mr. Maravillas. Nakitang-kita na po sa ratings ng survey ng Okta. Yan ang balita. Speaker Romualdez is Philippines' most trusted government official, sabi sa Okta Research Survey. Nakakuha ng 58%
ng trust rating at 59% ng performance satisfaction rating si House Speaker Martin Romualdez. Based sa resulta ng tugon ng masa survey na isinigawa ng Okta Research noong November 10 to 16, 2024. Most trusted na po siya. You see? Most trusted official. Ngayon si Sara, 49 na lang. Lamang si Martin ng 9 points. Hiyakan ngayon yung mga DDS, mga kababayan. Yung pangarap nilang maging presidente si Sara Duterte, naging bangungot. Paano hindi maging bangungot na si Sara Duterte mismo yung may gawa kung bakit siya sinusuka na ngayon ng mga mamamayang Pilipino? Bantaan man baga yung ating Pangulong Bongbong Marcos, Martin Romualdez saka si Lisa Marcos na gusto niyang ipapatay? May ganon. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.